Napaaga ng 5 taon ang pangangampanya ng isang senadora gamit pa ang Scarborough Shoal sa kanyang drama. My goodness mga kucher. Ewan ko ba, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak nitong senadora na to. At naisipan niya gumawa ng ganito, no? Ang masaklap pa dito mga kuchero, buwis buhay yung gusto nilang gawin para lang makapagbida-bida. Kaninang hapon, biglang naglabasan ang isang senadora sa mga billboards ng EDSA. Actually, dalawa sila, senadora at senador. Isa dating senador. Nakagulat lang to mga kutsero kasi it's not naman unexpected kasi kapag itong tao na to talaga, pag itong senadora na tong bumira, talagang self-serving. Pero mga kutsero, para sa akin lang naman, para gamitin mo ang Scarborough Shoal para sa politika mo, tulad nung nasa House of Representatives, parang it's below the belt. Huwag na natin gamitin yan para sa pampolitika natin. Parang awaan nyo na. Kalagayan ng buong bansa ang nandyan, ang nakasalalay dyan. Tapos gagamitin nyo lang sa politika nyo. Nakakadiri kayo. Ito kasi nangyari. Papakita ko sa inyo. Sabi ng One News, look, lightning billboard campaign, a Christmas convoy to Scarborough. What? Diyos ko, kalokohan nyo talaga mga kakamping kayo, no? Ibang level. Atin ito, a movement of NGOs that include the Philippine Rural Reconstruction Movement. Mga kung ano-anong fronts na naman to ng CPP. Puts up billboards all over the metro to announce a Christmas convoy to Bajo de Masinloc, the disputed reef that is just 125 nautical miles to Zambales. Ay nako. So ito yung nangyari. Yan. Ito yung nasa convoy. Ito yung nasa billboard. Bidang-bida yarn. This is where your extraordinary funds go. Di ba kasama sa extraordinary expenses yung PR? O di yan yun. Dito na rin yun. Meron pa guys. Ayan o. Si Manny! Pero pinalitan, ewan ko kung pinalitan yung kamay niya dito kasi nagkaganto ba si Manny Pacquiao ng hand signal, ng hand gesture? Parang hindi naman. Tsaka parang hindi pantay yung pagkaka-edit dun sa kamay. Unless meron na siyang picture na ganito, hindi natin alam. O siguro, hindi ko na alam eh. Hindi ko alam. Pero, yan, si Manny Pacquiao. Yan. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Pero hindi lang yan mga kutsero, meron pa. Ito. O yan suportahan ng frontliner sa West Philippine Sea. Meron pa yan. Huwag na yan. Hindi interesting. O yan pa! Politiko. Politiko talaga si Risa. Politiko talaga eh. Ayan, si Manny Pacquiao din. Nakahawa na to si Manny sa mga kalokohan ng mga kakamping. Hindi naman ganyan dati yan. Diba? Sobrang politiko ng dating. Grabe. Asa masaklap dito mga kutsero, ginagamit niyang pampropaganda nila yung West Philippine Sea. Alam nyo mga kutsero, hindi naman natin siguro na itatanggi na ang West Philippine Sea nasa interes talaga ng Pilipino yan.
Ang China dapat wala diyan. Dapat wala ang China diyan sa West Philippine Sea. At contrary, ako po hindi ako agree sa posisyon ng mga Duterte diyan. Kahit supporter ako ng mga Duterte, pero diyan sa punto ng West Philippine Sea na yan, hindi. Sorry. Actually, pati sa posisyon niyan, si Senator Amy, maka-ano din yan, maka-China rin yan. Pero sorry, hindi. Ako hindi ko kaya. Hindi kaya yon. Para sa akin, ang West Philippine Sea para sa Pilipino. Lalo na yung napasok sa exclusive economic zone natin. Pero para ganituhin pa ng mga politiko, tulad ni Risa Ontiveros, itong issue ng West Philippine Sea, parang nakakadiri naman yan, Senadora. Below the belt na yan. Kasi wala namang dispute eh. It's not a dispute whether the West Philippine Sea is within the exclusive economic zone of the Philippines. Wala namang panag-aawayan dyan eh. Kaso nga lang, syempre, wala eh. Gusto magbida-bida eh. So, ayan. Ano ba itong nangyayari na to? Itong group na to. Kabubuo lang yan. Okay? Ang gusto nilang gawin, magsi-civilian mission daw sila sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, mga kotsero, hindi ko lang alam kung sila ang gagawa nito. Sila mismo ang kukuha ng mga barko, mga bangka, para pumunta sa BRP Sierra Madre. At magbigay ng mga whatever. Nagpapadonate sila eh. May mga donation drive eh. So, hindi natin alam kung anong trip nila. Pero mga kotsero, for sure, one of their goals is to actually go to BRP Sierra Madre. Magbibida-bida talaga kayo. Tapos sa pagbibida-bida nyo, buwis buhay pa. What exactly are trying to achieve? What exactly are trying to achieve? Gusto nyo na kapag hinarangan kayo doon ng Chinese Coast Guard, magpapabiktima kayo? For what? For what, really? Wala namang dispute eh. Wala na kayong kailangan kumbinsihin na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Majority ho ng Pilipino, yan na ang iniisip. So, what is this publicity stunt for? And you're playing with the lives of real people. Hindi ho natin alam kung ang gagawin nila sila mismo ang pupunta dyan o ipapasa lang nila sa AFP yung kanilang mga donations na nakuha nila tapos yung AFP ang pupunta doon. Hindi ho natin alam kung anong nasa utak nilang lahat. Pero ang plano nila, magsi-civilian mission daw sila papunta sa Ayungin. Liability pa kayo. Para silang si Lenny na kapag na sisiguruhin niya na siya yung unang-una doon on the ground sa mga bagyo para daw makapag-assess ng damage at makapagplano ng pagtulong. Pero instead na makatulong siya, liability pa siya. Bakit? Bantayin siya. Vice Presidente yan eh. Hahanapan mo ng bahay, hahanapan mo ng pagkain, hahanapan mo ng mga damit, hahanapan mo ng kung ano-ano. Liability pa, guys. Ito, ganun din ba gagawin nyo? Anong papatunayan nyo dito? Kung yung mga mangingisda nga, hinahabol ng Coast Guard ng China eh. O tapos, pag kayo ang nagpunta at hinahabol kayo ng Coast Guard ng China, meron kayo ngayong materyales, pang propaganda, pampabida. Walang problema sa politika nyo. I-spread nyo yung politika nyo kung gusto nyo, pero wag nyong gamitin ang buhay ng mga tao para lang maisulong ang politika nyo. This is so stupid. Sabi, on Monday, October 2, the coalition formally launched the project, which includes a month-long donation drive, a concert, as well as a Christmas convoy and supply mission to Ayungin Shoal. Deliver some of the donated items to the station frontliners in order to improve their living conditions and operational capabilities. So, ang plano nyo, kayo ang pupunta? Kayo ang pupunta talaga?
For content ba yan? For content ba to? Hindi ko naiintindihan kung bakit. Really. Hindi ko nakikita kung bakit gusto nilang hindi ko nakikita yung logic other than pagbida-bida lang nila. Seriously. Parang ano lang to publicity stunt. Hindi ko na parang you're better Filipinos because you went there? Is that what you mean? You're better politicians kasi nagpunta kayo doon? Sinugal nyo ang buhay nyo para mag-deliver ng donasyon? Otherwise, yun talaga. Kung yun talaga ang punto ng pagpunta doon. Pero mga kutsero, hindi ba nagaganap ito? Wala bang binibigay na mga donations para sa ating mga sundalo dyan sa Ayungin, sa BRP Sierra Madre? Mga kutsero, meron po. In fact, last year, nagdala po tayo ng donations para sa Ayungin Shoal nung December, kanilang pa-Christmas. Hinabol pa sila ng Chinese Coast Guard. AFP na to Ayan, no? Early Noche Buena in BRP Sierra Madre. The resupply mission to BRP Sierra Madre has been successful despite the Chinese Coast Guard radio challenges and shadowing activities on December 15. Noche Buena items were delivered to the troops stationed at the Ayungin Shoal. They will be celebrating Christmas aboard BRP Sierra Madre. 2022 po yan. So last year, ginawa na ho yan. AFP pa yung nagdala niyan, partida. Pero, ang gustong gawin ngayon, netong grupo ni Risa Ontiveros, civilians daw ang magdadala. Ayun a Christmas convoy and civilian supply mission. Buti sana kung ikaw lang ang pupunta. Buti sana kung kayo lang ang pupunta. Yung may mga interest na makukuha para dito. Kung may isasama pa kayo na civilian talaga, civilian na nandoon lang kasi sa pagmamahal sa bansa. Tapos let's say may mangyaring hindi maganda. Anong gagawin nyo? Mga kutsero, neto lang nagpalayas ang Navy natin ng Navy din, Navy ship Mga kutsero, this is different. Nung una, ang humaharang sa mga barko ng Pilipinas, Coast Guard to Coast Guard ang labanan. So medyo pa siya, civilian level pa. Pero ito mga kutsero, Navy to Navy na. Navy ship ng Pilipinas at Navy ship ng China ang nagharap. Panoorin nyo to. Itong video na to. Ito yun Si Peña. Ito yung Navy ship ng China. Ayan babanggain sila Chinese Naval Warship 621. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Again, you are advised to keep clear immediately and avoid risk of collisions. Your actions are being recorded. Avoid offensive and intentional dangerous maneuvers. Over. Ikot siya. Ikot siya. China. Harangan pa yung Navy natin Navy na to Militar na sa militar to. Tapos ang gusto pa ni Risa Ontiveros, magsisivilian caravan. Papunta dyan sa Ayungin. Naglolokohan ba tayo dito?
In fact, kanina, sabi ng AFP natin, Philippines denounces dangerous offensive Chinese actions in West Philippine Sea. Diba? Tama naman. Kasi lapit nila. The Chinese vessel came as close as 350 yards when it attempted to cross in front of the Philippine Navy vessel near Pag-asa Island on Friday, the Armed Forces of the Philippines said. So nag-issue sila ng radio challenge. Tapos sumagot daw yung China, ang sabi, it cited the 10-dash line, an extended version of the 9-dash line. Diyos ko, nakakalokohan ng mga Chinese eh. No? So nagsalita ulit ang ating AFP at nag-file ang ating DFA ng what do you call this? Diplomatic protest laban sa China. Anong sinabi ng China? Ito sabi ng China, tigas ng mukha ng China talaga kahit kailan. No? We are occupying daw their island. Philippine occupation of Pag-asa Island violates China's sovereignty, says Foreign Ministry. Tigas ng mukha no? The Philippine side's illegal occupation of the island has seriously violated China's sovereignty. Layo-layo sa China nito, tigas ng mukha niya talaga. It is reasonable and lawful for Chinese warships to patrol the waters near the island, sabi. Layo-layo nyo. Anong international law pinagsasabi nyo? Baka domestic law nyo lang yan na hindi nare-recognize internationally. Ano na naman sabihin ng mga pro-China dyan? May historic right sila dyan. Pwede lang magmura talaga. Kung pwede lang magmura sa channel ko, matagal ko nang ginawa. Kaso ayokong gawin. But anyway, wala silang historical claim dyan. Wala na. Nung pumirma sila sa UNCLOS, wala na. Nabura na yun. Wala na. Wala na. Pati Pilipinas, wala na rin. Ang sinusunod na natin, yung UNCLOS, wala na yun. Historic fishing rights, etc. etc. Wala na yun. Nakalimutan na lahat yun. Tapos itong mga Chinese na to, nag-feeling kayo, hindi naman sa inyo yan. Kaya nga sumagot si Secretary Gibo ulit. Makulit to si Secretary Gibo, lagi niya pinapatulan si China. Sabi niya, Philippines not provoking China. Chodoro insists Scarborough Shoal is ours. Sabi. Scarborough Shoal is ours and it is within our 200 nautical mile exclusive economic zone. Tama naman yan. When we simply assert our territorial right, there is no provocation. But if we were to encroach upon another country's designated territory or engage in activities that infringe upon their sovereignty, then that's a provocation. So, ibig sabihin, simple lang naman sila sabi ni Secretary Gibo. Kung tayo, pinapakita lang natin yung ating territorial right, pinagdalaban lang natin yan, walang provocation dyan. Kasi may invasion na gaganap. Ibig sabihin, merong gumagawa ng kabalbalan sa bansa mo. Yun. Pero kung tayo, let's say tayo, ang nangisda doon malapit sa China, sa kanilang exclusive economic zone, yun ang provocation. Ay ginagawa ba natin yun? Hindi. Sino gumagawa nun? Si Chinese Communist Party. Mukhang maghihigpit na rin mga kutsero ang mga gawain dyan sa West Philippine Sea. Kasi, una, tayo ay nakipag-partner sa Canada para gamitin ang kanilang dark vessel detection system. Ibig sabihin, mga kutsero, kahit patay yung ID, yung nag-ID sa yung makinarya nag-ID sa mga barko. Kahit patayin nila yon, makikita pa rin sila. Kaya maganda rin. Nababantayan natin yung West Philippine Sea. Pangalawa, mga kutsero, meron ng bagong barkong dumating dito sa Subic. Patay. O, ito na, game. Dito madidestino ngayon sa lalawigan ng Palawan ng isa sa pinakamalaking Navy ship ng Armed Forces of the Philippines na BRP Davao del Sur LD-602 na nagmula sa Subic, Zambales na siyang home port nito. Bago pa man dumating sa probinsya ng Palawan, Palawan pala, di pala Subic, ay nagsagawa na ito ng Maritime at Sovereignty Patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay Commanding Officer Commander Marco Sandalo ng BRP Davao del Sur,
Isa sa mga layunin ng pagdating ng kanilang barko ay upang palakasin at mapaigting ang naval presence ng Western Command sa West Philippine Sea. We are here to intensify yung ating naval presence sa Westcom Joint Operations Area, particularly to maintain yung naval presence natin sa West Philippine Sea. Bukod sa gagawing pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ang BRP Davao del Sur ay mayroon ding kakayahan na makapagsagawa ng silip and amphibious capability bilang suporta na rin sa military and non-military operations ng Naval Operating Forces. May kakayahan din ito maglayag na aabot sa 30 days na hindi magdak sa isang pantalan. Usually, Ayos, ang kakayanan ng ating barko, kaya niyang maglayag o yung endurance niya up to 30 days. Nasa bayan ng Culyon sa ngayon ang nasabing barko upang magbigay ng tulong sa mga residente doon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. Sana maparami pa yung mga barko natin ganyan. Kailangan talaga taasan yung budget ng military. So, sana magkaroon pa tayo ng maraming ganitong klaseng barko, no? Yung Davao del Sur. Para may laban naman tayo ng konti sa ano? Para may laban naman tayo ng konti sa West Philippine Sea. Kasi ngayon talaga wala eh. Mirado naman tayo doon, mahina ang Navy natin, di ba? Mahina rin ang Coast Guard natin. Kaya maganda rin, mga kotsero, na nilalagakan ngayon ng budget yan. So it's really good. And finally, we're doing something about it. Kasi the past few administrations, wala eh. Syempre, from Cory, tapos Ramos, Estrada, GMA, Panot Aquino, yun, wala talaga nangyari sa military natin. Kasi stagnant, walang progreso. Since Digong and ngayon si President Bongbong Marcos, merong very significant attention na binibigay sa military. Although, nung panahon ni Digong, hindi ganun kahigpit ang pagmomonitor dyan sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo naman, nanligo nga siya sa China, which, again, is not the best of ideas na ginawa ni Digong. Hindi magandang idea talaga yun. Hindi ako agree doon. I've never been agreeable to it. Nagtiwala na lang ako doon. Tiwala na lang ang binigay ko doon. Akala ko makakakuha ng Pilipinas ng benepisyo. Kaso ang ending, wala rin. Wala tayong nakuha doon eh. Ano napala natin doon? So, at least ngayon, medyo nilalaro natin ngayon yung dalawang makapangyarihang bansa. Laro-laruin lang natin yan. Tapos, at the same time, dapat may pakinabang tayo makuha. Yun lang yung ending dapat doon. But then again, mga kotsero, sana wag magpakatanga tong grupo ni Risa Ontiveros. 'Di ba? Wag silang gumawa ng pangalan tapos pag may nangyari, pag may mga na-injure, pag may mga namatay, God forbid, gagamitin nila pang propaganda nila. Huwag naman sanang ganun. Kung gusto nyo magbida-bida, kayo na lang. Diba? Sakay kayo ng maliit na bangka. Tapos 4 kayo, 5. O kayo na lang. Mag-aral sa inyo yung paano mag-operate ng bangka. Huwag nyo na yung dama yung iba. Kasi para lang makapagbida-bida kayo, ganyan ang gagawin nyo. Hindi naman yata tama yun. So mga kotsero, ganito na lang po tayo sa video na ito. Huwag nyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At follow nyo rin po ang ating Facebook page na Coach Jarrett ang pangalan. At meron din po tayo yung YouTube, yung pinapanooran nyo ngayon. Pakisubscribe na rin po ito mga kotsero. And I'll see all of you in our next video. Bye everyone. See you next time. Bye.